Yung, kukwento ko na naman yung sa experience ko na iba na naman na ah, nakipaglaban na naman ako doon pa ako sa loob. Yung sa shit, Sitio Mindanao, sakop na Barangay Calabugaw. 2013, ako ang naging PI sa plato namin na binubuo ng ng compact or SDG compact na tinaskinganan naman kami ng expansion. Galing sa Saldab hanggang papunta kami doon sa tower ng Gihian, area ng Gihian. Kasi yung target namin na abutin namin, Gihian. Ang purpose namin na puntahan namin yung Gihian kasi tirahin namin yun, tutumbahin namin sirain namin yung tower. Tower ng Gihian. May tower doon sa Gihian. Yan ang mag-organize kami doon, parang makapagpatayo sa organisasyon sa Barangay Gihian. Tapos, yung isang planning namin, sirain talaga yung tower ng Gihian para magbigay ng revolutionary tax. Tower ng? Gihian. Barangay Gihian. May tower na sa Globe? Di ko alam Smart. kung Globe ba yun, Smart. Basta tower ng internet. Yung Tapos, yun na yun ang namin plano. So, binuo kami na isang platon. Ako yung PI noon. Tapos, yung CEO ko, si Akabars, yung taga-Agusan na kasama ko. Tapos, na yun? Yung time na yun, wala nang asawa ko kasi 2012 man siya namatay. Ako na lang yung naiwan doon. So, ganito, pag tinaskingan kami na puntahan namin yung Gihian, doon kami dadaan sa Kasi yung Barangay Gihian, papunta ng highway. Side na papunta ng highway. Malapit lang sa highway. So, yung Calabugaw, medyo siya doon siya sa bundok talaga na barangay. Hindi, galing ako doon sa Calabugaw. So, doon siya sa itaas. kilometer 30. Basta yung detachment ng Bravo, galing ako doon. Bravo Company. Galing ka sa galing ka sa Mindanao, Sitio Mindanao, papunta ka ng highway, madaanan mo yung barangay na Gihian. Bago ka makarating sa highway. Di ganun. So, gusto sa yung naka-prepare sa plano namin. Dito kami dadaan sa Mindanao. Doon ikot kami doon sa Mindanao. Kasi, yung malaking grupo namin, dito sa Saldab. Papunta kami dito sa Saldab. Galing kami sa bundok ng Manalog, Saldab yun. So, paikot kami doon sa Mindanao. Parang papunta kami ng Calabugaw. Punta kami ng Calabugaw. Pababa kami, parang mapuntahan namin, maabot namin yung Gihian, palapit sa highway. So, yun ang nangyari na yun. Pag alis namin doon sa Saldab area, pagdating namin sa Mindanao, di namin alam kung may operasyon ba. Kasi wala pa mga sinasabi ng mga masa na may operasyon. Kasi yung tropa na nag-operate, hindi namin alam dito sa Saldab na may naglakad na mga sundalo. So pagdating namin sa Sitio Mindanao, nag-assessment kami sa mga organisasyon doon. Ganon. Follow up namin yung mga organisasyon kung gumalaw ba sila.
Trabaho ba nila yung mga tasking nila, mga MB, mga organisasyon masa, ganun. Yung sa SP, sa partido ng lokalidad, SPL, gumalaw ba? So, tapos na yun, na-assess na namin yun, nakumusta na namin sila. Patuloy kaming tagusan pababa. Galing kami sa Mindanao, punta kami doon sa baba ng sitio. Malapit kami doon pero malapit pa kami doon sa sitio, Mindanao. Ngayong araw na to, nakarating kami doon, mga pangatlong araw, doon kami sa baba sa Mindanao, sitio Mindanao. Tambay kami, kami doon, nag-hold kami doon, nag-relax kami doon, parang preparation pa punta ng Kalabugaw. Pag tatlong araw namin, may sinabi ng mga masa doon. Sabi ng MB, huwag kayong magkumpiyansa kasi may operasyon eh. Alam namin na may naglakad na mayroon dang naglakad na sundalo, kaaway. Wala lang. Kasi malayo yung sundalo kasi wala pa man yung Bravo doon. Hindi pa man yung Bravo doon sa Kalabugaw. Wala pa yan. Sabi nila may naglakad. Hindi lang tayo magkumpiyansa. Pagka umaga, sabi nila, sabi nila, di kayo magkumpiyansa, may sundalo na doon sa sitio Mindanao. Naghinto sila doon. Nag-hold sila doon. So, yung squad namin, kasi hinati namin yung plato namin doon, napapunta sa Gihian. Isang squad namin dito padaan, yung isang squad namin kami, sa amin body, dito kami sa right side ng Kalabugaw daan kasi namin yung Kalabugaw doon. Ikotin namin, doon kami mag-link up sa malapit na sa Gihian. Sana. Kasi namin survey namin yung area. Doon. Sabi ng mga masa doon sa may tumakbo na sa amin. Na huwag kayong sa kumpiyansa kasi may sundalo na doon sa Mindanao, sa sitio. Nag-hold sila doon. Alam na ng squad namin, isang squad namin, alam na nila eh. Sabi ng squad namin, tumawag na sila sa radyo. Sabi ng squad leader ng isang squad namin, sabi niya, nagtanong siya sa command kasi doon sa amin body ang command. Si Bars, ako, doon kami sa amin body, ay ikadalawang squad. Sabi niya, ano bang gagawin natin? May kaaway sa Mindanao, sabi niya. Ano bang gawin natin? Kung pwede magtanim ng bomba. Landmine. Magtanim na tayo ng bomba doon sa kalsada, gilid ng kalsada. Daanan ng sundalo kasi labas na ang sundalo eh. Pupuntang Kalabugaw. Sabi namin, kung sakaling kaya pa nyo, pwedeng taniman. Pero kung sakaling hindi na, huwag na lang, baka kayo ang maunahan. Sinabihan ko. Sabi ng CEO namin, instruction na siya, kuma na siya sa squad na nakahiwalay sa amin. Sabi niya, ganun na lang. Puntahan nyo doon, pero huwag kayong magkumpiyansa kasi baka kayo ang maunahan. Pagdating nila doon sa silang sir, pinapahinto sila sa mga masa doon. Sila, magsaing pa ng kamote, yung mga lagot nun mga kamote, ganun. Magsaing pa tayo, kakain pa kayo, sir. Kung baga, gusto ng mga masa doon na makaprepare pa kami. Yon ang purpose. Bakit sabihan sila na pwede bang maghinto sila, magsaing pa. Yung sinabi nila. So, medyo alarm na sila. Kasi, bakit ganun ang sa mga tao doon? Sabi nila. Hindi. Wala na. Lakad na sila. Sabi namin, sige, punta nyo doon sa kalsada. Tingnan nyo kung
kung malayo pa sila, pwede naman na magtanim kayo, pero kung malapit na, huwag na. E di, ngayon, pagdating nila doon, pag akyat nila doon sa gilid ng kalsada, akyat nila doon, nandun naman, na pinutukan na sila, kami ang naunahan. Kami ang putukan una yung squad namin. Pinutukan na sila doon. Nagka-barila na sila. Hindi na, wala na. Wala na ang plano. Buba, yung wasak ng plano na magtanim ng bomba. Ganun. Haras na lang ang pinaka-minimum. Wala na nila nagawa. Kasi sila ang naunahan. So, ganun. Nagkabulabuga na yung squad nila. Doon na nakapunta sa malayo. Nakalayo na sa sityo. Nakalayo na sa amin. Ganun. Hanggang gabi na, hindi na nakabalik sa amin. Yung isang tropa na isang kasamahan namin, si Brando. Naiwan siya kasi nasugat nasugatan. Naiwan siya doon. Siya sa sundalo. Sinusundan kung saan yung namatay kasi alam nila na may nasugat. Sinusundan siya, ganun, may yung dugo. Nasundan siya. Yun yung time na yun, si Brando, na kapatid ni Bars, pagkasugat niya, napagtago siya sa puno ng kahoy, na malaki. Pero, yung pagtago niya, wala na, na siya? Patay na. Hindi Hindi pa pa. naman, mahina na. Mahina na siya. Mahina na siya. So, doon na siya namatay. Nakuha na yung AK, nadala niya. Kinuha na ng dalo. Kasi yung dala niya AK yun . Pag sabi nila na may kami dito. May namatay si Brando, yung si Bars, yung kapatid niya na CEO namin, ay yung platoon leader namin. Medyo na na naman siya. Medyo na blanco naman siya. Hindi siya makapagkuman. Kung na-emosyon na siya ba? Ako na naman ang humawak ng radyo at nag-instruct ng nagkuma ng squad. Sabi ko, Bars, ano bang gawin natin, Bars? Sabi ko, sa sa pagrespeto na lang na siya ang CEO. So, tinanong ko pa siya. Pero, gusto ko naman na hindi na siya sana mahirapan kasi siya ang namatayan . Gusto ko naman na pero tinanong ko siya. Sige, anuhin na lang. Kung lang sila na instruction na lang na pabalik sila dito kung pwede. Kahit anong oras sila makarating dito, basta babalik sila dito sa atin. Wala naman tayong magawa. Sabi niya, wala naman tayong magawa. Namatay naman yung kapatid ko. Sabi niya, yun na lang. Magano na lang tayo, magtulungan na lang tayo dito, sabi niya. Sabi ko, huwag kang mag-alala kasi andito ako . Pwede naman na tulungan kita. Sabi niya, medyo ako medyo, kumbaga, masakit sa dibdib niya. Sabi niya, masakit sa dibdib ko kasi ako ang may, siya daw ang personal na may problema sa unit namin. Manamatyan siya. Sabi ko, sige lang, okay lang yun. Kasi normal na yan sa gira. Sabi ko. Ina-agitate ko pala siya kasi nakita ko yung niya ba. Moral niya na medyo mahina. Dahil sa kapatid niya. Okay lang yan. Okay lang yan. May may araw pa rin na makabawi tayo, sabi ko. Yun na yun. Umalis kami doon, nakasama na namin yung isang squad. Hindi namin alam na sila pala, Sir Tagros yung, nakapagbarilan sa amin. Sa squad ko. So, alis kami, papunta kami sa ibang sityo. Lakad kami na gabi, ganoon, ulan. Yung na mga namin, gutom. Hindi kami makapagsaing kasi yung namin makita . So, punta kami doon. So, yun na yun. Sabi ng
CEO namin sa Compact, si Buloy, sabi niya, nakarating na kami doon sa area na doon kami nakasipte. Sabi ni Buloy, hinto lang kayo doon, magtago lang kayo doon kasi ipakuha kayo namin sa isang squad dito galing sa Saldab. Hinto kami doon, napahinga kami, kinuha kami doon. Pagdating namin doon sa malapit kami mag-isang linggo na naglakad bago kami makarating sa kanila. Mga 5 days kami lakad na palayo. Kailangan na kami distansya ng mga kalaban, mga kaaway kasi marami ang mga platon sa alam namin na sinuyod yung alis na kami. Sabi nila, punta kami doon. Kukunin kayo doon. Huwag kayong gumalaw pa sa puntahan kayo. Okay na yun. Dala na kami sa Saldab. Sabi ng pag-assessment na naman. Bawat may mapalaban kami, may mga assessment man kami doon. Bawat mapalaban, may mga pag-organize, mag-assessment kami pagkatapos noon. Pagkatapos lahat ng mga planning, mag-reporting, mag-assessment para tuloy yung hindi namin natrabaho. Ganon. Di ngayon, sabi ni Buloy, ano ba kayo? Sabi ni Buloy, ano ba yung ginawa niyo? Hindi man kayo tumuloy na magpunta doon sa yung direction nyo, yung target nyo. Bakit babalik kayo dito? Sabi niya. Ano ba? Nag-ano kayo yung pasibo? Yung pasibo, sinabing pasibo, takot. Masyadong takot kayo? Bakit nagpasibo na kayo? Kayo ang naging kuman. Kami ni Bars, ang sinabi niya. Kayo ang nagiging kuman, CEO at saka PI, platoon leader at saka PI. Bakit hindi nyo na pigilan yung takot nyo, yung pagkapasibo nyo? Sabi ko, Loy, hindi ka man pwede magsalita ng ganun. Sabi ko. Kasi, yung CEO namin, yun ang napuruhan na may problem. Paano ko mapagalaw, paano ko mapatrabaho yung mga kasamahan ko ng mga squad kung walang CEO na magdala, walang CEO na magkuman. Kasi kung sa natin, problematic ang platoon leader ko Problematic. Di pwede na ipahamak ko yung mga Kung ako ang nagdala sa platoon, kasi di na masyadong ang plano ni Bars, Bars, dahil sa problema niya, kung ako naman ang nag-utos sa mga taon to, sa mga kasamahan ko, posible mapahamak pa yun kasi wala namang wala namang nawasak naman yung plano namin na punta kami dun sa Hindi maayos na yung Hindi plano naman nyo. yun. Ayos. So, yun ang ginawa namin. Atras, babalik kami dito sa area na naging safety kami. Gusto kong hindi na mapahamak yung mga kasamahan natin. So, yun ang nangyari na nakabalik kami dito. Pero wag mong sabihin na nagpasibo kami. Kung may mga may mga pagbarilan doon sa namin, sa puntahan namin, baka marami pang mga kasama natin na pwedeng mag-aul, pwedeng umalis na walang paalam, kasi hindi na sulit yung kuman. Hindi na sulit yung kuman. May problema na talaga doon sa loob sa kuman. May problema niya, personal problema niya Sabi ko. Sabi ni Buloy, sige, ganun ang nyo. Pero sana, di kayo babalik. Doon kayo punta. Yun ang tasking nyo, tahas nyo. Hindi, wala na. Hindi kami nakarating doon. Balik kami sa Saldab. Pagbalik namin doon sa Saldab, wala na. Inano na kami yung 2013.
sinabi naman na, sinabi naman na medyo, ano na ako daw, yung takot na, masyadong takot na Ganon. ako. Inakusahan ka na talaga. Hindi na sila masyadong nagtiwala sa akin. Kasi wala ng asawa ko. Ganun ba yon? Nung nawala ang asawa mo, Medyo may kaibahan. Kasi yung asawa ko, lagi nilang ginagamit ng mga trabaho na medyo komplikado. Yun ang palagi nilang ginagamit. So, pag ako na lang, sa tingin nila, medyo, kumbaga, tingin nila sa akin, may pagkahina na naman. Wala naman akong, wala na akong kurso ba? Yung sinabi nila na takot na naman ako. Yun ang kaibahan pag wala ka ng... wala na yung asawa mo. Wala ng asawa ko. Iwan ko sa ibang mga ganun na mga nangyari kasi si Degan, si Yadi. Oo. Nawala naman yung asawa niya pero tuloy man yung pagtiwala sa kanya. Pero sa akin, maramdaman ko na medyo may kaibahan. Nagbago talaga. Nagbago. Yun lang. So, inano ko lang yung nag-analyze ako. Baka hindi na pwede na magtagal ako dito. Yun ang nakatrigger, isa sa mga nakatrigger. Lahat ng mga naranasan ko doon, lahat ng mga na-experience ko, yung mga makatrigger na makapahina sa akin, nabuo na siya hanggat sa pagkawala ng asawa ko. Pagkawala ng asawa ko, buong-buo na mag-uwi ako sa pamilya ko kasi maramdaman ko na wala na silang tiwala, Ganon. tiwala nila. Pagkatapos ng paninilbihan mo ng So, yun na. Nagpasaway na ako. ganon. Yun ang ginawa ko. Nagpasaway na ako parang, payagan na nila na lumabas na ako. Pag, nagpasaway ako, umuwi ako doon sa wala namang asawa ko, umuwi ako doon sa pamilya ng asawa ko. Nag-explain ako doon sa nangyari sa asawa ko kasi hindi pa nila alam kung anong nangyari. Oo. So, imbes, isang linggo lang ako doon, naabot ko yung 2 linggo, ipinuntahan ako nila doon sa isang squad na magkuha sa akin doon, parang makabalik ako. Pagbalik ko doon, sinabihan ko talaga yung unit ko, sabi nila, uy, buti, nakabalik ka na, marami nang nag-antay sa'yo dito, sabi nila, masaya na kami, dito ka na, oo, masaya kayo, ako hindi na. Sinabihan ko sila. Masaya kayo, nakabalik ako dito, pero ako hindi na. Kasi, sabi ko ng PO namin, PO, tawag ng, finance officer namin, sabi ko, hindi na talaga ako masaya kasi gustong-gusto ko na mag-alis dito. Uwi na ako. Sabi ko. Yun na yun. Nagpaalam masyadong ginawa ko na yung paraan na makapagpaalam ako kay Muling, ganun, sa mga komite ko. Yung paalam na ako na hindi na talaga ako, uwi na talaga ako. Uwi na ako sa mga anak ko. Sabi niya, sayang, sabi ni Muling. Sayang yung desisyon mo na umuwi ka. Kasi wala ka namang ginawa na mga masama dito eh. Wala ka namang masamang record dito. Yung mo dito, yung ginawa mo dito, isang minuto lang sinayangan mo. Yung matagal ka dito, yung katagal mo dito, sinayangan mo sa isang desisyon mo na aalis ka. Sabi niya. Sabi ko sa kanya, sabi ko, di ako sasayang kasi matagal ako dito. Ilang taon na ako dito, sabi ko. Ilang taon na ako dito. Tapos, gusto ko na naman na babalik ako doon sa pamilya ko. Yung konti na lang na buhay ko, sabi ko noon. Konting buhay ko na lang na ngayon ay natira. Kasi matanda na ako eh. Sabi ko. Babalik ako doon sa pamilya ko. Parang alagaan ko sila. Ialaga ko na lang sa kanila.
kahit anumang mangyari sa pamilya, anong mangyari sa pamilya ko, at saka sa sarili ko, at least, kasama ko na yung pamilya ko. Sabi niya, wag naman. Sige, ganito na lang. Parang makatulong ka pa sa amin, relax na lang yung status mo. Punta ka dun sa mag-recommend kami na relax lang yung status mo. Pag abot ng 6 na buwan, kung gusto mong kukunin kita, babalik ka dito. Sabi nila. Pero wag kang surrender, susuko. Hindi ka surrender. Sabi ko, sige. Sinabayan ko talaga. Sabi ko, sige, okay. Pero magawa kayo ng letter. Kasi may, yung itiit, yung Agusan Sor, dito man ako galing, sa Compact. Sinabihan ko na, magawa kayo ng letter para dalhin ko, ibigay ko kay Joker. Yung isang unit doon sa itiit. Sabi ko, sila ang naka-area doon. Dapat may letter ako na dalhin na recommended ako na doon sana ako mag-relax sa area nila. Para hindi na ako nila, pag may mangyari doon, pwede ako nilang recoveran. Sabi niya, sige, okay, sige, ganun. Punta ako doon. Sumali pa ako sa, sasali pa ako sa, Iyo na naman. hindi yung nag-firing. Noon, hindi ako nakapagputok ng AK-47. Nakasali ako sa firing nila kasi sabi ko, sasali ako nung budgetan mo ako ng yung bala ba? Sabi ko, budgetan mo ako ng bala kasi gustong-gusto ko makapaputok ko eh. Sabi niya, dito ka na lang. Sabi ko, hindi. May yung recommendation ko, talaga ako, relax. Parang makarecover ako sa pagkamatay ng asawa ko. Yun ang purpose bakit nandito ako. So, ngayon, hayaan na lang ako niyo na dito lang sana ako relax, parang siguro baka may iba pa yung isip ko, magbalik ako ng pag-abot ng 6 na buwan. Wala na. Yun ang time na alis na talaga ako. Yung susunod na episode, yung final na. So, 17 episodes. Si Corporal Takin. 17. Ang susunod na yung pang 17.